Hi guys! For today's video, tayo ay gagawa ng 2-tier full fondant cake na naman. So ito po yung board na aking ginagamit. Yan, kasi transparent box po yung gagamitin natin yan. Pinadoblehan ko siya ng cake board para mas matibay kasi 2-tier siya. So kailangan matigas yung ating board. Ganon. Para hindi lumupaypay at hindi mabiyak yung ating cake. So ang flavor ng ating cake is moist butter, tapos yung kanyang filling is yung aking homemade na dulce de leche. Super yummy yung aking dulce de leche. Nagustuhan niya ng aking bunsong anak. So ito yung aking moist butter, o diba kita niyo naman kung gaano siya ka-moist. Tapos yan, pinapaligiran ko yan siya ng Swiss Meringue buttercream para hindi lumabas yung kanyang filling. Bali, pangalawang order na sa akin to ni ma'am. Yung unang order niya is single tier lang, 1 tier lang. Tapos yung flavor ng cake is moist chocolate. Nagustuhan niya, so nagtanong siya sa akin kung may iba pa bang flavor ng cake. So ito yung nirecommend ko sa kanya. Tapos ito yung pinagawa niya, syempre. Tapos yan, nilalagyan ko na ng Swiss Meringue buttercream na frosting, ganon. Bali, crumb coating pa lang yan. Ganyan. Tapos, ilalagay ko yan siya sa chiller. Tapos, pag nag-set na, papadoblehan ko. Bali, yan yung nasa video is yung bottom tier na cake. Bali, size 7 by 5. Yan na at ilalagay ko na sa chiller. Tapos, itong sunod is yung ating top tier. Yan. Meron akong DIY na cake board. Bali, ordinary board lang yan para madali siyang tusukin. Tapos, syempre, moist butter ulit yung flavor ng ating cake. Tapos, dulce de leche yung kanyang filling. Pinaligiran ko yan siya ng Swiss Meringue buttercream para syempre, kagaya ng una kong ginawa na bottom tier, hindi lumabas yung kanyang filling. Ganon. Tapos, hindi pa yan siya nagtatapos. Kailangan pa nating i-crumb coating yan. Tapos, pagkatas ng crumb coating, ilalagay ulit sa chiller. Tapos, papadoblehan ko ulit siya. Double coating, ganoon, hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong kinis o kapal ng frosting bago ko siya i-cover ng fondant. Tapos dito sa next video, ipe-prepare ko na dyan yung aking fondant na i-cover sa aking cake. Bali, paneling method yung technique na gagamitin ko sa pag-cover ng aking cake. Tapos yan, magic ko lang konting roll, tapos flat na, tapos i-cover na natin sa ating cake. Tapos flip, tapos baliktad, tapos yan na. Lagyan natin yung sobra. So, ganyan lang ako mag-panel, kasimpleng mag-panel ng cake. O, diba, nabubulol na ako sa pag-voice over. Tapos ito na, ipapanel na natin yung ating fondant sa side ng ating cake. So, ganyan lang po yun, kasimple. O, diba, kay dali. Tapos yan, syempre, kapain natin para makita natin o makapan natin kung meron siyang bubbles o air bubbles doon sa fondant. Basta doon sa loob para matanggal natin agad. Tapos, ito naman yung i-cover ko sa aking bottom tier na cake. Tapos, yung ipinapahid ko is yung ating shortening. Yan, para pag nagkamali kasi tayo, madali nating tanggalin pag shortening. Hindi kagaya pag lalagyan natin siya ng corn flour o kaya itadas natin siya ng powdered sugar. Mahirap siyang tanggalin kapag nagkamali ka sa pag-cover. So, ganun din ang process. Yan, flip natin, pabaliktad, tapos tanggalin yung sobra. Yan, tapos ipi-flip natin yan ulit. Pabaliktad para cover naman natin yung susunod doon sa side ng cake. Yan, ganyan lang. O, diba? Medyo nabitin yung ating fondant dyan. Pero carry lang yan kasi nababanat naman yung ating fondant. Basta pag naglagay kayo ng Tylose powder is hindi masyadong madami. Konti lang, tansya lang, ganon. Para hindi siya yung mag-set agad. Kasi pag tumigas yung ating fondant, mahirapan na tayo sa pagbanat sa kanya. So, ito na, na-cover na. Tapos dito, maglalagay na tayo ng kanyang support dowel. Yan. Bali, yan is hard straw. Marami ako maglagay ng hard straw. Kaya ng mga napanood ninyong mga una kong video, kasi itong ating cake idadalhin pa ng Caloocan. O, diba ang layo? Ilang oras ang biyahe niyan. Tapos yung kanyang frosting bago i-cover ng fondant is buttercream. Kaya kailangan matibay. So, tapos lalagyan din natin ng mga support na barbecue stick. Tatagos hanggang sa pinaka drum board para syempre mas matibay yung ating 2-tier cake. At para mas maging maganda pa yung ating cake,
cake, huwag natin kalimutang i-cover yung kanyang pinaka drum board. Yan. Kasi dyan sa drum board, meron tayong ilalagay na design pa para dumikit doon. Tapos, yung kanyang pinaka border, syempre, huwag natin kalimutan para yung chismis hindi kita. Ganon. Tapos, next video, ito lang yung topper na maipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Yan. Sandali lang video na yan. Bali yan yung mga fondant na balloon-balloon. Yan. Bali, twist ko lang yung kanyang floral wire para hindi sila maghiwalay forever, ganyan. O, diba? Tapos, yan yung ating styroball na maliit. Pinalitan ko pa ng mas maliit para mas madali siyang i-cover ng fondant. Pinahiran ko lang yan ng shortening. Tapos, ikinover ko na yung kanyang fondant. Tapos, ni-roll-roll ko lang ng ganyan para dumikit maigi yung fondant dun sa styro. So, ito na yung mga nagawa kong mga toppers na balloon. Yan. O, diba? Napaka-cute nila. Tapos, ito na yun lahat ang ikakabit natin sa ating cake. Napakadami niyan. Yan yung dadalhin ng ating cake. Kaya kailangan yung ating board is matibay. Yung pinaka-cake niya is matibay din. Para kahit anong ilagay natin na toppers, gaano man yan kabigat, is hindi yan mawawasak. At kahit gaano man kalayo, yung pagpupuntahan o pagdadalhan sa ating cake is hindi yan siya basta-basta masisira. Ganon. Tapos yan na, for tagapit na tayo ng age ng ating baby, yung ating mga balloons. Tapos ito yun naman yung aking mga parang mga sasakyan yan o tren-tren. Ang team pala ng ating cake is Pink Fong and Friends. O, diba? May mga team tayo ng cake na hindi pa alam. So, kailangan nating i-search muna sa Google. Patulong tayo kay Google para malaman natin kung ano yung mga team na yan, kung ano yung mga characters. O, diba? Patapos na yung ating cake. For takabit na lang tayo ng kanilang mga banderitas. Diba? At syempre, ito na ang ating finished product. O, diba? Ang cute ng ating cake. At syempre, nagustuhan ito ng ating customer. O, ito ang ebidensya na nagustuhan ng ating customer. O, diba? Ang cute ng ating cake. Gustong-gusto ko yung kanyang design at nagaya ko naman kahit papaano. Tapos, next video, makikita ninyo yung ating pangmalakasang box, yung ating transparent box. Bali, yan, in-order ko lang yan dito sa may amin. Pero, meron din silang shop sa Shopee. Yun lang for today's vlog. Thank you for watching.